Dad, what should I do? Should I introduce the twins to their father? Nasa pool area si Siko. Kasamang kanyang daddy at masinsinang nag-uusap. Bukas na ang birthday ni Lola Soledad. Ay nangako siyang pupunta siya, but she can't decide whether she should introduce Seryo to their children or not. Bukas, tsak na makakaharap niya ang Reynoso family at hindi niya alam kung anong magiging reaksyon ng mga to kapag nakita nito ang kambal, lalo na si Grudge Reynoso, ang lolo ng kambal. Alam niyang noon pa man ay gustong-gusto na nitong magkaapo, as well as Lola Soledad. I'll be frank, Iha. I think it's the right time to introduce him to the twins. Ani Kenji, malapit na kayong ikasal ni Seichi. Mas mainam na habang hindi pa kayo kasal, ay makilala ng mga anak mo ang kanilang tunay na ama, nang sa gayon ay maiwasan ng confusion. Napatango-tango naman si Seiko, mukhang tama ang kanyang daddy. Wala rin namang ipinagkaiba kung patatagalin pa niya dahil makikilala at makikilala pa rin ng kanyang mga anak ang daddy nito. Baka maging komplikado pa ang lahat kung lalo niyang patatagalin. I think you're right, Dad. Tumangu-tangong sagot naman ni Seiko. But I have a request, Dad. What is it, Iha? Sumama kayo ni Kuya Kyoto sa party bukas sa Reynoso's mansion. Ni Seiko, it's not that she's afraid of being alone. She just wants moral support from her family. She also expected that apart from Grudge Reynoso, Fedra and Ursula would also be there. Of course, Iha. Hindi kami papayag ng Kuya Kyoto mo na magpunta ka roon na mag-isa. Anang Kenji sa anak na may halong kaseryosohan. We cannot allow anyone to insult the only princess of the Inoue family. Hindi mapigilang mapapangiti ni Seiko nang marinig yon mula sa kanyang daddy. Parang may kamay na humaplo sa kanyang puso matapos marinig yon. Thanks, Dad. You're the best. Nakangiti sad ni Seiko sa ama. Whatever your decision, your brothers and I are here for you. Dagdag pa ni Kenji sa anak. Saturday night, lahat ay bala sa mansyon ng mga Reynoso. Dahil kaarawan yun ni Soledad Reynoso, ang pinakamatandang miyembro ng pamilya Reynoso, ay halos naroon ang lahat ng kilalang pamilya at mga politiko sa Luzon. The family chose to celebrate her birthday at the mansion because the old woman has having difficulty moving and could no longer travel. Si Seryo na bagaman hindi pa maayos ang relasyon sa ama ay naroon din. Kasama si Annabelle, napakagwapong tingnan ni Seryo sa suot nitong 3-piece white tuxedo suit. Samantalang si Annabelle naman ay eleganteng tingnan sa suot na silver evening gown. Sa malawak na front yard ng mansyon ginanap ang party at buong naninirahan sa executive village ay imbitado. Sa pinakasentro ng yard, mayroong mini stage na nilagyan ng malaking flat screen TV kung saan bawat guest na dumalo sa pagtitipon ay pinapakita doon isa-isa. Mahigpit ang security sa mansyon at bawat guest ay kailangang maipakitang invitation letter sa mga security personnel. Bago makapasok, nagkalat din ang mga bodyguards ng Reynoso family sa likod at harap ng mansyon para sa dagdag na seguridad. Pawang di kalidad at mamahaling pagkain din ang nakaserve sa pahabang mesa. Iba't ibang putahe ng iba'y niluto pa ng mga sikat at magagaling na chef. Sa Pilipinas, maging ang wine at iba pang inumin na nakahanda para sa mga bisita ay ₱1,000,000 ang halaga. The gathering exuded luxury as if everyone there was flaunting themselves, from their expensive clothing to their status in life. And if you were a guest from a middle-class family and were invited to such a gathering, you would rather just disappear because everyone would look at you with contempt. Ilang sandali pa'y napahintun lahat na may humintong itim na limousine sa tapat ng gate ng mansyon. Lahat ng mga matang naroon ay napako sa kung sino mang bisitang bababa mula sa sakyang iyon. Maya-maya pa'y naunang bumaba ang isang bodyguard at binuksan ang passenger seat. Saka inalalayang bumaba doon si Kenji, na eleganteng tingnan sa suot na itim na tuxedo, nang si Kyoto naman ang sunod na bumaba sa sakyan. Halos lahat ng kababaihang naroon ay natulala, tangking kagapuhan nito. Isang 3-piece black tuxedo ang suot na lalaki at ang buhok ay nakaayos ng brush up. Maging si Ursula at Fedra na kasalukuyang magkasama ay
Nangingislap ang mga matang nakatitig kay Kyoto. "He's so damn hot," bulalas na Fedra habang hindi inaalis ang tingin sa lalaki. "Who is he?" "I don't know," sagot naman ni Ursula na may malisyosong ngiti sa mga labi. Si Sergio naman ay napako rin ang tingin sa mga bagong dating. Ni isa sa mga ito ay wala siyang kakilala at marahil ang kanyang daddy ang nag-invite sa mga ito. Pero base sa itsura ng mga to, mukhang hindi to basta-bastang mga tao. Ilang sandali pa isang magandang babae ang bumaba mula sa limousine at ganun na lang ang pagbilis ng tibok ng puso ni Sergio nang makitang si Camillion. Kasunod niyang bumaba ay ang dalawang kambal na pawang terno ang suot. Naistatwa si Sergio habang nakatingin sa kanyang mag-iina at hindi niya alam kung anong tamang gagawin. Sasalubungin niya ba ang mga to? Ano ang sasabihin niya sa daddy ni Camille? Is it welcome or I'm sorry for hurting your daughter? At sino kayang kasama nitong lalaki? Kuya kaya nito? Ano ang dapat niyang itawag? Kuya or bro? At nasa ng fiancé nitong si Seichi? Bakit hindi to kasama ng babae ng mga sandaling iyon? Anong sasabihin niya sa mga anak? Paano niya ipapakilalang sarili sa mga to? Parang tangang nakatingin lang si Sergio kay Camille at sa pamilya nito habang papasok sa malawak na bakuran matapos ipakita ang invitation card. At sa malaking flat screen isa-isang ipinakilalang mga bagong dating. "What the heck are you doing, idiot? Lapitan mo ng pamilya mo. Tingnan mo mga lalaking narito. They were like mad dogs when they saw your wife." Mariing bulong ni Annabel kay Sergio na hindi pa rin kumikilos ang lalaki. Nang ilibot ni Sergio ang paningin na patunayan niyang totoong sinasabi ni Annabel. Kaya naman bago pa siya makapanakit ng isa sa mga yon, ay tila may sariling buhay na kumilos ang kanyang mga paa at lumapit sa mga bagong dating. Subalit bago pa tuluyang makaharap ni Sergio ang mga to, ay bigla sumulpot sa kanyang harapan ang kanyang daddy at sinalubong ang mga bisita. "Welcome to the party, Mr. Inoue. I'm glad you accepted my invitation." Anang Grudge saka nakipagdaupalad sa may edad na lalaki na sa hula niya ay tunay na ama ni Camille. "Oh well, sinamahan ko lang ang anak kong si Seiko sa party na ito dahil inimbitahan siya ng anak mo." Kaswal na sagot ni Kenji sabay abot ng palad ng kaharap. Matapos makipag-shake hands kay Kenji, si Seiko naman ang binalingan ni Grudge Reynoso. Hindi mo alam, Seiko, kung anong dapat niyang maging reaksyon sa matanda, lalo pat isa ito sa mga dahilan kung bakit naghihirap ang buhay niya noon. Pero dahil kinilala pa rin niya itong lolo ng kanyang mga anak, kaya tinago niyang galit at tipid na ngumiti sa kaharap. "It's nice to see you again, Iha. Halos hindi kita nakilala." Nakangiting saad ni Grudge sa babaeng kaharap sa kanila hadang kamay. Inabot naman yon ni Seiko bilang tanda ng pagrespeto. "I'm glad to see you too, Mr. Reynoso." Nakangiting sagot naman ni Seiko sabay abot sa kamay nito. "Iha, alam kong huli na pero gusto ko sanang humingi ng..." "Ma'am, who is he?" Putol ni Keisuke sa pagsasalita ni Grudge. Ganun na lang pagkabigla ni Grudge na mapatingin sa batang nagsalita. At naumid ang kanyang dila na mapagtantong kamukha ng anak niyang si Sergio ang batang yon. Nanlalaki ang mga mata at puno ng pagtatanong ang mga mata ni Grudge nang humarap kay Camille at nanginginig ang boses na nagsalita. "Is he my grandson?" Blankong ekspresyon ni Seiko habang nakatingin kay Grudge Reynoso. Kahit ilang taon nang nakalipas, hindi niya makakalimutan ang lahat ng ginawa nito para pahirapan siya. He was against her relationship with Sergio before, and now, he expect her to introduce him to his grandchildren? Naging matigas ang anyo ni Seiko habang nakatingin kay Grudge Reynoso. Hindi pa rin nagbabagong matanda sa paningin ni Seiko. Maaaring kumulubot man ang mukha nito. Dahil sa katandaan, naroon pa rin ang pagiging tuso nito. And if he truly regretted what he had done to her before, she wasn't ready to forgive the old man yet. "Grandson?" Ani Seiko na blankong ekspresyon. "As far as I know, you didn't want me to be part of the Reynoso family. So how did my children become your grandchildren?" "My children?" Natigilan si Grudge, saka muling tumingin sa batang nasa harapan niya. At ganun na lang ang pangislap ng kanyang mga mata nang makitang kambal palang kanyang apo na isang lalaki at babae. Dahil doon ay lalong sumidi ang pagnanais ni Grudge na makilala siya ng mga apo. "Iha, alam kong malaki ang galit mo sa akin, pero sana naman, bigyan mo ko ng pagkakataon para makabawi sa lahat ng kasalanan ko sa'yo." Nakikiusap na wika ni Grudge sa babae na makita niyang apo ng mga sandaling yon
ay lumambot ang kanyang puso. Noon pa man ay gusto na niya magkaroon ng apo. Ngunit dahil pinili ng kanyang anak na itakwil siya bilang ama, ay nanaig ang galit niya at nagmatigas. But now that he has grandchildren that he has long dreamed of, he is willing to do anything to make them accept him as a grandfather. I'm sorry, Mr. Reynoso, pero si Lola Soledad ang pinunta namin dito at hindi para makipag-ayos sa inyo. So if you don't mind, can we go in now? Malamig na tanong ni Seiko pero hindi pa rin nagpaawat si Grudge. Wala siyang pakialam kahit may makita ng ginawa niyang iyon o kahit mapahiya pa siya sa kanilang mga bisita. Gusto niyang kilalanin siya ng mga apo niya at kung gustuhin man itong lumod siya, ay gagawin niya. But Iha, please listen to me. Dad, isang baritono ng boses ang pumigil sa pagsasalitang yon ni Grudge at nang lumingon si Seiko. Kung saan ang galing yun ay tila ba lumukso ang kanyang puso nang makita si Seryo. Napakagwapo nito sa suot nitong puting Amerikana at para bang naging slow motion ang lahat habang pinapanood nitong naglalakad papalapit. Please excuse my father's behavior, Miss Inoue. Formal na hinging paumanhin ni Seryo kay Camille at sa pamilya nito. If you'd like, I'll accompany you inside. Lola Soledad has been waiting for you for a while. Presinta pa niya na nakatingin kay Camille. Pinipigilan niya ang sarili na magpakita ng anumang emosyon ng mga sandaling yon. Lalo pat nasa harap niya na napakaraming bisita. Ayaw niya mapahiya ang kanyang daddy at ang pamilya ni Camille. Sa harapan ng mga bisita lalo pat meron ding taga-media, inimbitahan ng ilang politikong naroon. Sige Iha, mauna ka na. Sasabihan ko lang ang mga bodyguards na ipasok ang regalo natin kay Madam Reynoso. Saad ni Kenji sa anak sabay baling kay Seryo at marahang tumango. Okay dad, ani Seiko sa kabinalingan ng kambal. Let's go kids. Nauna nang naglakad si Seiko hawak ang dalawang anak sa magkabilang kamay at dire-diretsong nagtungo sa malaking sala ng mansyon. Si Seryo naman bago iwan ng kanyang daddy binulungan niya to. Don't make a scene dad, nakakahiya sa mga bisita. Aniya sa kanyang daddy sa katumalikod na at sumunod kay Seiko. Pagdating sa sala, kunot noo siyang pinagmasdan ni Seiko. Where is Lola Soledad? Tanong nito. She's in her room. Ang bili niya dun mo raw siya puntahan pagdating mo. Kaswal na saad ni Seryo sa kabumaling sa dalawang bata at inosenteng nakatingin sa kanya. Let's go kids. I will accompany you to your great-grandmother. Nakangiting wika niya sa mga to. Okay po. Magkasabay na sagot ng kambal. Nagulat pa si Seiko nang umaktong magpapakarga sa kanya si Kiyomi. Tila hinaplos ang puso ni Seryo sa sweet gesture na yon ng anak. Kaya mabilis niya itong binuhat. Si Keisuke naman ay humawak sa kanyang kanang kamay na para bang sa kanya ito kumukuha ng lakas ng loob. Napakasaya ng pakiramdam ni Seryo ng mga sandaling yon. Hindi man alam ng mga dalawang musmos na siya ang tunay na ama ng mga to, sapat na sa kanya nakasama niyang mga anak ng oras na yon. Yun na yata ang pinakamasayang sandali ng kanyang buhay at muntik na siyang umiyak. Mabuti na lang ay kaagad niyang napigilan ang pagtulo ng kanyang luha. But still tears welled up in his eyes because of the overwhelming joy he felt. Are you our daddy? Maya-may tanong pa ni Kiyomi habang umakyat sila ng ingrading staircase ng mansyon. Are you our daddy, mister? Segunda naman ni Keisuke habang inosinteng nakatingala kay Seryo ng mga sandaling yon. Napalunok si Seryo, gustong-gusto niyang sabihin oo, pero ayaw niyang pangunahan si Camille kaya matamis na lang siyang ngumiti sa mga anak at sinabing, Just ask your mom, kiddos. Samantalang tahimik lang si Seiko nakasunod sa mga to. Nang gabing yon, bago siya pumunta doon ay nakapagdesisyon na siyang ipapakilala na sa kanyang mga anak si Seryo. Pero syempre, kailangan na muna niya ng magandang pagkakataon para gawin yon. Nang makarating sa kwarto ni Lola Soledad, ibinaba na ni Seryo yung anak na si Seiko, saka bumaling kay Camille. Dito na lang ako. I'll give you and Lola Soledad some time to talk. Ani Seryo sa kamasuyong ngumiti. Thank you, maikling sagot naman ni Seiko sa kabahagyang ngumiti. Matapos nun ibinalingan niyang mga anak at binuksan ang pinto. Let's go anak, Lola Soledad is waiting for us. Nang makapasok ang mag-iinay tumalikod na si Seryo at iniwan ng mga to. Pero sa kanyang puso, lihim niyang inasam na sana'y matulungan siya ni Lola Soledad na muli silang magkaayos ni Camille. Samantala, nang makapasok si Seiko ay kagad niyang nakita si Lola Soledad na mahimbing na natutulog, bagamat nakabihis to ng maganda. Bakas pa rin ang pangangayayat ng katawan nito at panghihina. Lola Soledad, masuyong pagtawag ni Seiko na natutulog na matanda. Maya-maya pa nagdilat si Lola Soledad
At ganun na lang ang pagkagulat nito nang makita si Seiko sa kanyang harapan. Camille, iha, ikaw na ba yan? Hindi makapaniwalang tanong ni Lola Soledad na mabilis tumulong mga luha. Mabilis naman na yumakap si Seiko sa matanda tulad nito ay bumuhos din ang kanyang mga luha. Opo, ako nga po ito, Lola Soledad. Natutuwa ko makita ka, apo. Akala ko hindi na kita makikita. Bago ako mamatay, umiyak na bulalas ni Lola Soledad habang yakap-yakap si Seiko. Don't say that, Lola. Matagal pa po kayong mabubuhay. Humahagulhol namang sagot ni Seiko. Miss na miss ko po kayo, Lola Soledad. I'm sorry. I left so suddenly without saying goodbye. I'm really sorry. Tapos na yun, apo. Ang mahalaga, nandito ka na. Ilang sandali ding umiiyak na nagyakap ang dalawa hanggang sa nagbitiwang mga to ng may maliit na boses na biglang nagsalita. Mommy, is she our granny? Doon lang napansin ni Lola Soledad ang dalawang musmus na kasama ni Camille at doon lang napagtanto ng matanda kung sinong mga to. Oh my God, are these my grandchildren? Hindi makapaniwalang tanong ni Lola Soledad habang palipat-lipat ang tingin sa dalawang bata. Matamis na ngumiti si Seiko habang nagpupunas ng mga luha. Yes, Lola, tugon ni Seiko sa kabumaling sa kambal. Keisuke and Kuyomi, lumapit kayo kay Lola Soledad at mag-bless. Wika pa niya sa mga to na mabilis namang sinunod ng dalawa. Sa labis na tuwa ni Lola Soledad ay niyakap niya ng mahigpit ang mga to. Mga apo ko, hindi ko akalaing maabutan ko pa kayo bago ako mamatay. Napakasaya ko. Umiiyak na bulalas ni Lola Soledad. We miss you too, Granny. Saad ni Kiyomi sa kabumalik na pisngi ng matanda. Granny, nasan pong daddy namin? Tanong naman ni Keisuke na nagpatigil kay Lola Soledad. Hindi mo pa ba sinasabi sa mga bata ang totoo? Marahang umiling si Seiko kay Lola Soledad. Hindi pa po, Lola. Kung ganun, kailan? Hanggang ngayon, galit ka pa rin ba kay Seryo? Tanong ni Lola Soledad. Alam niya kung anong nangyari sa dalawa kung bakit naghiwalay ang mga to. Galit na galit siya noon sa anak niyang si Grudge nang malaman niyang totoo. Sa katunayan, ipinahanap din niya si Camille sa kanyang mga tauhan. Pero katulad ni Seryo, hindi nito nakitang babae. Nakita niya kung gaano nahirapan ang kanyang apo. Lalo't nakikita niya na mahal nito si Camille. Masakit sa kanyang bagay na yon pero wala rin naman siyang magawa para tulungan ito. Nasaksihan din niya kung paano ginawang motivation ni Seryo yung sakit na yon para ayusin ang sarili. Hanggang sa napagtagumpayan nito ang mga paghihirap na pinagdaanan nito simula noong umalis ito sa poder ng ama. Apo, alam kong hindi maganda ang pinagdaanan niyo ni Seryo. Matigas talagang ulo ng batang yun pero noon yun, iha. Napakalaki na ipinagbago ng lalaking yun simula noong mawala ka. Hindi na siya ang Seryo na kilala mong arogante at walang emotional intelligence. Napayuko si Seiko dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Maya-maya pa isang mahinang katokan nagmula sa pinto dahilan para mapatingin ang dalawa. Madam Soledad, oras na para uminom ka ng gamot. Anang babae ng matandang babae na sa hula ni Seiko ay may nanay tasing yon. Pumasok ka, tasing. Mahina lang pagkakasabi ni Lola Soledad. Pero sapat na para marinig na sa nasa labas. Ilang sandali pa'y bumukas ang pinto at pumasok to ng mayordoma ng mansyon na si Nanay Tasing na may dalang tray na naglalaman ng mga gamot at isang baso ng tubig. At nang mapatingin to kay Seiko ay para tong nakakita ng multo. Ikaw na ba yan, young lady? Namamanghang tanong ni Nanay Tasing. Ngumiti si Seiko sa matandang mayordoma. Opo, Nanay Tasing. Sa labis na kasiyahan, pansamantalang nakalimutan ni Nanay Tasing ang pakay. Sa kanila pag ang dalang tray sa mesa at niyakap si Seiko. Mabuti naman at ligtas ka. Akala namin kung napano ka na. Ang tagal kang hinanap niyang Master Miss Camille. Sa sobrang pag-aalala niya sa'yo, muntik na siyang. Tasing, awat ni Lola Soledad na sanay sasabihin ng mayordoma. Ako ang magsasabi kay Camille. Kumunot naman ang noon ni Seiko saka nagpalipat-lipat ng tingin sa dalawang matanda. Ano po bang nangyari kay Seryo, Lola? Pero sa halip na sumagot ang matanday kay Nanay Tasing ito bumaling. Tasing, si Camille nang magpapainom sa akin ng gamot. Ilabas mo muna ang dalawang bata at dalhin mo sa play area.
Lumingalinga naman si Nanay Tasing at nalaki ang mga mata nito nang makita ang dalawang musmos na tahimik na naglalaro na noon lang niyang napansin. Diyos ko, ito na bang mga anak ninyo ni Young Master? Abay kamukhang kamukha niyong mga bata. Bulalas ni Nanay Tasing saka nagmamadaling lumapit sa dalawang paslit. Abay kay ganda at kagwapong bata naman ninyo. Ikaw na munang bahala sa mga bata, Tasing. Saad pa ni Lola Soledad. Sige Madam Soledad, ako na pong bahala. Mabilis na inakay ni Nanay Tasing ang dalawang bata palabas sa kwarto. Be good to Lola Tasing, Keisuke and Kiyume, okay? Bili naman ni Seiko sa kambal bago tuluyang makalabas. Yes, Mommy, sabay na sagot ng dalawa. Nang makaalis sa mga to, bahagyang bumangon si Lola Soledad mula sa pagkahiga at isinandal ang likod sa headboard ng kama. Lumapit naman si Seiko bitbit ang gamot at isang baso ng tubig na daladala ni Nanay Tasing kanina. Nang matapos makainom ay muling ibinalik ni Seiko ang mga to sa mesa at tumabi sa matanda sa kama. Lola, ano po ang sinasabi ni Nanay Tasing tungkol kay Seryo? May masama po bang nangyari sa kanya noon? Matamang tumitig si Lola Soledad kay Seiko na para bang nagdadalawang isip. Wala pa bang nasasabi sa iyo ang lalaking yun? About what, Lola? Tungkol sa mga nangyari sa kanya sa nakalipas na 8 taon. Hindi maintindihan ni Seiko kung bakit biglang kumabog ang kanyang dibdib. Hindi pa man niya naririnig ang mga sasabihin ni Lola Soledad. Ano kayang nangyari kay Seryong hindi nito sinasabi sa kanya? Siguro naman alam mo na kung bakit iba ng apelyido ng apo kong yon. Tanong ng matanda na sinagot naman ni Seiko ng marahang pagtango. Nung mga unang buwan na wala ka, palagi kanya hinahanap kung saan-saan. Lagi siyang nagtatanong sa mga kaibigan o kakilala mo. Maging sa dati mo pinagtatrabahuhan. Araw-araw kanyang hinahanap. Halos hindi na siya natutulog at kumakain kakahanap sa'yo. Huminto sa pagsasalita si Lola Soledad kaya nagtatakang nilingon niyang matanda. Hindi ko to sinasabi sa'yo para makonsensya o makipagbalikan ka sa apo ko. Ang sakin lang, alam kong hindi niya sasabihin sa yung bagay na to, kaya ako na lang ang magsasabi. Ikaw ang involved dito, Iha. Naintindihan ko po, Lola Soledad. Sagot ni Seiko. Aaminin niya mas lalo na dagdagan ang kabang nararamdaman niya dahil parang may hindi tamang mga sandaling iyon. Mahal na mahal ka ng apo ko, Iha. Maaring na-realize lang niya yun noong nawala ka na sa kanya. Naging napakahirap kay Seryo nung umalis ka kaya nagkaroon siya ng depression. Hindi ko yun kaagad nalaman kung hindi sinabi ng kaibigan niyang si Victor. Bumagsak ang katawan niya dahil hindi siya kumakain at natutulog. Sumailalim siya sa 6 na buwan na therapy at medication. Hanggang sa tuluyan na siyang bumalik sa dati. Pero hanggang ngayon, may mga gabi pa rin kailangan niyang uminom ng gamot kapag nahihirapan siyang makatulog. Seiko had nothing else to say at that moment but to cry. Hindi niya inasahan ganun ang pinagdaanan ni Seryo noong mga panahong wala siya. Mabuti pa siya noong mga panahong nahihirapan siya, kasama niyang kanyang pamilya. Samantalang si Seryo walang ibang kasama at kakampi ko hindi ang sarili. Naging makasarili siya. Alam kong maging ikaw, nagtataka kung bakit ibang-iba na siya sa Seryong nakilala mo noon, Iha. Pagpapatuloy pa ni Lola Soledad. Ayon sa psychiatrist niya, yun daw ang naging paraan ni Seryo para malabanan ng depression. He chose to change himself so that if you ever meet again, he would be worthy of you. Kaya sanang tanging hiling ko lang. Bago ako mawala, Iha, hindi man kayo magkabalikan ng apo. Kayo sana'y mapatawad mo na siya at maipakilala sa kanyang mga anak. Matapos ng sandaling pag-iyak, pinunasan ni Seiko ang kanyang mga luha at humarap kay Lola Soledad. Lola, maiwan ko po muna kayo. Mag-uusap lang po kami ni Seryo. Sige, Iha, kung ano man ang maging resulta ng pag-uusap ninyo. Umaasa akong makikilala ng mga apo ko ang kanilang daddy. Mabilis na lumabas si Seiko ng kwarto. Wala siyang idea kung nasaan si Seryo pero dahil kabisado niyang mansyon, insta-isa niyang lugar na maaring puntahan nito. Hanggang sa napadpad siya sa play area kung nasaan ang kanyang mga anak at doon nakita niyang masayang naglalarong kambal kasama si Seryo. Mommy, naglalaro kami ni Uncle Seryo. Masayang bulalas ni Kiyomi. Sabay takbo sa kanya at yumakap. Mommy, come play with Uncle Seryo and me please. Sabi naman ni Keisuke na para bang tuwang-tuwa habang nakapasan sa balikat ni Seryo.
Sinulyapan ni Seiko si Seryo na noon ay nakangiti lang habang nakatingin sa kanya. Keisuke and Kiyomi, come here. Mommy has something to tell you. Nakangiting wika ni Seiko sa mga anak. Mabilis na lumapit ang dalawa kay Seiko. Habang matamis ang pagkakangiti sa kanya. What is it, Mom? Inosenteng tanong ni Kiyomi habang si Keisuke naman ay nakatingin lang. That handsome man is not your uncle. He's your daddy, Keisuke and Kiyomi.